Sabi po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, that they are considering proposals to ban Facebook following, or yung Meta, following po yung deadly violence sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Ano po ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform? Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang, hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin, sa ibang klase ng social platform at sa social media, kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform, at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Quick follow-up lang po. So open po ang Palace on this proposal, pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay. Next question po, Ivy Reyes, Billionaire. Ma'am, quick follow-up lang po. So, Malacanang supports the idea of banning Facebook? Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.